Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, i-harvest ko itong Ficus religiosa. Ito yun mga paps oh. Tapos meron pa nga ditong isang Podocarpus. Tapos itong isang klase ng Ficus, yung parang mangga yung dahon. Pero unahin ko ito mga paps kasi kailangan ng maglagay ng poste dito dahil may pinapagawa dito na trabaho. Kaya kailangan tanggalin na. So bali natabunan na siya mga paps. At yan nga, pinutol na nila, pinukay na rin, pero hindi natapos makakuha. Kaya ngayon ay i-harvest ko mga paps. So pakita ko sa inyo yung pinutol dito. So sobrang laki na yon mga paps. Mga paps, ayan yung karugtong nung itong i-harvest ko. Yan po ay sobrang taas na. Yan. So pinutol na nila yan. Yan pa yung isa. So bali ito i-harvest ko ngayon. Ito ay Ficus religiosa. Tapos ito naman yung isang klase ng Ficus din, ng pahaba ang dahon. Tapos ito kung pwede pa, kung buhay pa itong Podocarpus. Pero mukhang buhay pa naman, mayroon pang mga bagong sibol. Tapos meron pa ditong isa, yung Chinese Holy. Kaso baka hindi ko na maabot. So habang naghihintay ng pagdating ng delivery dito, ito muna ang i-harvest ko. Bali ito mga paps ay parang magiging dalawang puno. Bali ito natabunan mga paps hanggang dito. Yan. Tapos kaya nagkaroon siya ng mga ugat. So ang gagawin ko, hahatiin ko muna yan sa dalawa, tapos saka ko i-harvest. Baka tubuan pa naman siguro ito ng shoots. So mga paps, ito po at nakuha ko na yung aking materyales na Ficus religiosa. So bali naging dalawa siya mga paps, ano? Kung mapapansin nyo yan, yan magkarugtong po yan. So nakalibing siya sa lupa, kaya tinubuan ng ugat. So ginawa kong dalawang material. So ayan po mga paps, ito yung una, yung cutting. Tapos ito yung pinaka katawan niya kasama yung base. Ngayon lilinisan ko na lang po ito. Huhugasan ko muna yan bago ko itanim. Tapos kung makikita nyo, sobrang haba kasi hihintayin ko muna na magkaroon siya ng mga shoots, panibagong shoots,
bago ako magka-cutback para madesisyonan ko kung gaano talaga kataas yung gusto ko. Pero itong taas na to, pwede na rin naman tong sa material na ganito kataas. Meron po kasing damage dito kaya hihintayin ko muna na may shoot sa kanya. So susunod dito mga paps, itatanim ko muna. So sana ay abangan nyo. Hugasan ko muna itong mga paps para malinisan. So mga paps, ito at naka-prepare na yung pagtatamnan ko. Ito po yung aking nahunt. So bali pinutol ko nga pala yung pinaka taproot dito kasi hindi naman kailangan yung taproot. At ito naman ay mabubuhay naman to kasi itong religyosa ay napaka bilis mabuhay at napakadami niya ng hair roots. Yan po yung kailangan para mas maraming nutrients na makuha yung materials. Tapos hindi ko na nga pala nilagyan dito dahil wala akong panglagay na healing paste or cut paste. Pero okay lang naman yan dahil ficus naman to. Ayan, unahin natin itong isa. So ito mga paps, ito yung aking pagtatamnan, training pot. Nilagyan ko na po yan ng mga drainage. At meron din na naka-prepare na itong pang-anchor natin na wire. So sa ilalim, humus. Humus yan mga paps para maganda yung drainage. Tapos river sand. So ayan mga paps, kung nakikita po dyan. So ayan mga paps, ganyan na yung forma. So kung nakikita nyo mga paps, medyo mataas, matangkad yung material na to. Meron kasi siyang damage dito sa likod. Ayan, pero mag-heal pa naman yan. Mag-heal pa naman yan dahil ficus naman to. So isa pang purpose kung bakit mataas muna yung kinuha ko para pag tumubo na yung mga bagong shoots, doon ako magpipili kung kailangan ko ba siyang putulan o i-retain na yung height na yan. So malaki naman yung trunk nito kaya okay lang kahit medyo mataas, matangkad. So ngayon ay ipipix ko na to mga paps. I-fix para hindi kahit pa paano ay hindi mabuwal at saka pag nagalaw siya hindi ganon kalaki yung igagalaw niya. So maganda sana kung mayroong cut paste mga paps, ilalagay dito sa pinagputulan tapos doon sa may roots para siguradong hindi mabubulok. Pero okay lang, kahit ganyan tutubo pa rin naman yan. Tapos susunod mga paps, bago ko punuan siya ng river sand, lalagyan ko muna nitong vermicast para may fertilizer na siya diretso. So natural lang ang fertilizer na ginagamit ko. Yan, ganun lang po pagkabilis magtanim ng materials. Kung mapapansin nyo mga paps, yung river sand ay ang gamit kong buhangin ay yung kulay itim. Wala kasi ako nung galing mismo sa ilog, kaya ito na lang.
So pwede naman to, marami naman ako nakita na ganito yung ginagamit at successful naman. So ayan siya mga paps. So ayan po mga paps, at naitanim ko na itong una. Kung mapapansin nyo, hindi ko po tinanggal yung mga roots. Magiging ano pa po yan siya, magiging dagdag pa sa aesthetic. Pagka kumapit na at lumaki na yung roots dyan, magkakaroon po yan na parang mga veins dyan sa kanyang katawan at magmumukhang matanda yung ating material. Kaya hindi ko po tinanggal. So ayan po, na tapos na ito. Susunod ay didiligin ko na lang yan, tapos ilalagay ko muna sa lilim. Dito lang muna para makarecover. So susunod itong isang cutting. Mabubuhay naman to kasi meron na siyang mga hair roots. Ganon pa rin. Una ay fumis. Ayan mga paps, ganun pa rin yung style. So i-fix natin. Yan, para hindi siya galaw-galaw. Yan lang. Putol. So wag lang natin masyadong tisahan mga paps, para mabilis lang yung pagkuha natin. So ayan mga paps, naka fix na yan. Tapos lagay naman tayo ng vermicast. So ito naman ay natural fertilizer. So matagal-tagal naman yung effect nito kasi nasasama na siya dyan sa lupa. Lalagyan po natin ang river sand na. So ayan po mga paps, at natapos na kagad yung pagtatanim. Ganun lamang kadali. So kailangan lang laging may drainage at as much as possible dapat kailangan may ano talaga, may securing wire. Kasi baka kung anong mga disturbance ang dumaan dyan. So at least nakapix po siya. So yan lamang po. Ngayon hihintayin ko na lang yan na magka-shoots, makarecover bago ko ilagay sa full sunlight. So yun lamang mga paps, maraming salamat sa panonood. Once again po ay iimbitahan ko kayo na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat once again, magandang buhay at happy bonsai.